Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning. Paki-smile lang naman yung mga katabi. Ang dakilang Diyos po ang ating pangunahing panauhin sa umagang ito. At i-welcome po natin siya ng buong buo. Amen? Kaya marapat lang kapag tayo ay humaharap sa ating Diyos, tayo ay palaging nakasmile. Di po ba, Pastor? Lalo na po yung mga Kapampangan, may mga kaibigan ng Kapampangan. Talagang pag sila nag-smile, smile talaga. Kaya po dapat hindi lang Kapampangan. Lahat po tayo mag-smile sa Panginoon. Ang sarap umawit kapag naka-smile. Alam niyo po yung range ng boses kapag tayo umaawit ng naka-wide yung ating mga bibig. Ang ganda. Kumbaga sa mga, alam niyo mga sound system ngayon, hi-fi, stereo, surround. Pero pagka medyo yung di tayo nakabuka, simple lang, effortless. Maganda sa pandinig. Pero pag sinubukan yung e-record, parang kulang. Parang naka-PMPO ka lang. Yung mga, nung araw, yung mga subwoofer, mas more on bass. Kaya mas masarap kumanta ng nakangiti. Yun daw po yung sikreto eh. Pag tayo kakanta, ngiti tayo. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. At pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito sapagkat napakabuti na ating Panginoon. O Diyos, dakila, muli po bilang mga anak mo, kami ay sumusunod sa iyong mga panuntunan, Panginoon. Bago kami humarap sa iyo at i-offer ang aming mga handog, nais namin, dakilang Diyos, na itong puso na meron kami ay patuloy mong dalisayin, Panginoon. Ano man ang laman nito. Una sa lahat kami ay humihingi ng kalinisan sa aming mga pagkakasala. O Diyos, wala pong maitatago sa iyo. Nais naming humarap kami ng buo sa iyo, Panginoon. At makita namin na ang aming pinupuri ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Sa iyo po ang kapurihan, walang nakapantay sa iyong pagka-Diyos. Kaya Ama, sa umagang ito, samahan kami ng iyong banal na Espiritu na sa aming pagpupuri, makarating ito sa iyong trono, Panginoon. At maging isang buhay na handog ito sa aming mga sarili. Salamat po, O Diyos. Hinihiling namin sa dakilang Espiritu ang gabay mo sa pagpapahiram mong muli ng mga talents na meron kami. Kayo ang palaging maitataas at kami ay maibaba. Sa iyo po ang pinakamataas na kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, limitless daw kapag tayo ay nagpupuri. Yun yung masarap makita eh. Alam nyo po sa isang mga manganganta, lalo na doon sa tumatayo sa harap, na-energize yung ating mga sarili kapag nakikita mo lahat na nagpupuri, yung sobrang hindi malilimitahan kung ano yung mga ginagawa natin. Kasi di ba pag tayo sobrang saya, minsan di na natin na-observe kung ano ba yung mga ginagawa natin. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? No boundaries, no restrictions. Kapag nagpuri, buo sa puso, laging nakasmile, pwedeng umiyak, walang bawal pagdating sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo po'y magpuri sa dakilang Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon.
Panginoon. Salamat sa araw na ito. Ang ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat sa araw na ito. Ang ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Hallelujah! 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 Salamat Panginoon. Salamat sa araw na ito. Ang ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Isa pa, hallelujah! 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 Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat sa araw na ito. Ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Minsan pa, sabihin natin salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat sa araw na ito. Ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Isang beses pa. Pakingiti, pakingiti. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat sa araw na ito. Ang ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Buong araw kayo ang aking kasama. Buong araw kayo ang aking kasama. Hallelujah! Woo! Amen! Hallelujah! Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Siyang Diyos sa buhay, ikaw ang Diyos na buhay. Ang pabuhay ko'y sa'yo alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagpililing sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagpililing sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo
sama-sama, todo bigay. Walang tigil, todo bigay. Minsan pa, todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, walang tigil, todo bigay. Walang tigil. Come on, church! Sa ligalang nadarama ko, pagkatapos mo, puno ng pag-ibig ko. Siya ang Diyos sa buhay, ang papuri ko sa'yo, anak. Luwalhati ka, mapakailanman. Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag kay nagpilinig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag kay nagpilinig sa buhay ko. Todo bigay, todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, walang pigil, todo bigay. Todo natin, todo bigay. Hallelujah! Todo bigay, walang pigil. Tayo na sa piling niya, sa piling niya. Sama-sama, isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagpilinig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya. Sama-sama, isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagpilinig sa buhay ko. Todo bigay, ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang limit, todo bigay. Todo bigay, sabay-sabay. Todo bigay, come on. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, walang pigil, todo bigay. Isa pa, todo bigay. Todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang pigil, todo bigay. Isang pa, todo bigay, todo bigay. Todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang pigil, todo bigay. Tayo na, tayo na. Tayo na sa piling niya. Sama-samang sigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagpilinig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya. Sama-samang sigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagpilinig sa buhay ko. Todo bigay, ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang pilit, todo bigay. For the last time, todo bigay. Todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang pilit, todo bigay. Todo bigay. Todo bigay. Hallelujah! I-welcome natin ang Panginoon dahil siya'y nasa kalagitnaan natin. Amen! Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin
upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ito. Tunay na pagsamba ang ngalan mo. Umaga! Umaga! Come on! Umaga! Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ito. Tunay na pagsamba. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin. Walang oras, walang oras upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ito. Tunay na pagsamba ang alay mo. Wadalasan! Umaga at tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Sayaw! Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay mo. Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay mo. Woo! Salamat po, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Napakaikli lang ng time para ikaw ay aming purihin, Panginoon, at sambahin. Pero sa umagang ito, Lord, hinihiling namin sa iyo na bigyan mo pa kami ng mahabang panahon para ikaw ay aming sambahin. Dakilang Diyos, salamat po. Sige lang, mananatili tayo sa ating Panginoon. Isipin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Yung kalit-liitang detalye ng buhay mo, naroon siya, mga kapatid. Palakasin natin ang ating mga puso. Dahil ito yung panahon na ating makakasama ang ating Diyos. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Kapayapaan namumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nalain
piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, sabihin mo, sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, sa piling nyo, sa piling nyo. For the last time, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan na kami sa piling mo. Minsan pa, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, sa piling mo, sa piling mo.
Hallelujah. O Diyos, na dakila sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Sa pagsama mo sa amin at sa pagmamahal mo sa amin. Pinupuri ka namin ng buong puso at maluwalhati sa pangalan namin Panginoong Jesus. Ang lahat ng Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Maaari po tayo muling tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng ating Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia sa Hebrews 11, verse 1 to 6. Muli, Hebrews 11, verse 1 to 6. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakita ay ginawa mula sa mga hindi nakita. Verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inahandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayo makaupo. Good morning everyone. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa ating series na pinamagatang The Journey of Faith. Noong pong first Sunday, we talk about the call of faith, kung paano po tinawag ng Diyos si Abram, and later on ay naging Abraham, at kung paano po siya tumugon sa pananampalataya at sumunod sa panawagan ng Diyos sa kanya. No second Sunday naman, we talk about the trials of faith. James highlighted how God uses trials para tayo po ay maging malakas at matibay sa ating pananampalataya. Today, we will be talking about... Hindi ko makita. Full screen. Hindi ko makita. Kala ko kasi malinaw pa yung mata ko eh. Yeah. So we'll be talking about the power of faith. At yung pong ating text ay babasa natin sa Hebrews 11, 1 to 6. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po sa bawat isa na dilala niyo po sa lugar na ito upang kami po ay magkasama-sama na itaas at sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa fellowship. And we even thank you, Lord, sa inihanda niyong pagpapala sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Nawa nga po, ang inyong banal na Espiritu, ang isang patuloy na kikilo sa aming mga puso. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu at ang inyong salita, Panginoon, ay pagbubulayan, ay maging makabuluhan at maging mabunga. At ito po ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at ito ay aming maisabuhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang pananampalataya ay pundasyon o cornerstone ng ating Christian life. Ito po yung nagsusustain sa atin, ito yung nag-guide sa atin, ito yung nagko-connect sa atin sa Diyos. The Bible speaks extensively about faith. Pero ito pong ating passage today is one of the most profound passages on this topic. Hebrews chapter 6, 1 to 11, or 1 to 6. Today we will explore these verses to understand the power of faith and how it impacts our lives.
Babasahin ko po sa English, sabi rito sa Hebrews chapter 11, 1-6. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Doon pa ako tumitingin, meron na nga pala doon. So, praise God, no? Salamat sa Panginoon sa blessing, no? Last year, nagbabalak tayong bumili niyan, pero kaya pala hindi tayo nakabili, meron palang mag-donate, no? Salamat sa Panginoon sa Binangonan Christian Alliance Church, no? Through the initiative of Brother Reggie, no? So, meron na po tayong monitor, no? Kaya yung mga song leader natin, hindi na palingon-lingon doon, no? So, welcome din sa ating DMS, no? District Ministry Supervisor, Reverend Noel Elese. No? Yan. So let's start by defining what is faith. No? The definition of faith. No? Yan. Sabi riyan, sa Hebrews 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No? Faith is defined as confidence and assurance. Mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan at pinaninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ito pong definition na ito, sinasabi rito na kahit di pa natin nakikita, kahit nasa future pa, mangyayari ang mga bagay na ito na ating inaasahan at pinaninindigan. Hindi pa man nakikita, pero ikaw ay tiyak na at confident ka na mangyayari ito. That's faith. No? Hindi ito isang pag-asa na malabo o yung tinatawag na wishful thinking. Hindi rin ito sana all lang, no? Kundi ito ay matibay na pananalig sa pangako ng Diyos. So kapag sinabing faith, hindi lang tayo nagsasana all dito. Ito ay matibay na pananalig o pananiwala na mangyayari ang iyong inaasahan dahil ipinangako ng Diyos. This verse tells us that faith gives us certainty about things that are not yet visible. Mga bagay na hindi pa natin nakikita, sabi sa verse na ito, ay mangyayari. We have this confidence, we have this assurance, no? Because that's what God's promised. No? Now, break down po natin yung mga key elements on these verses. No? Una, merong tinatawag diyang faith, no? The central theme of the verse. No? Yung pong verse 1, nakasentro po, yung kanyang central theme ay yung faith. No? In the context of the Bible, kapag sinabing faith, ito po ay tumutukoy sa matindi o malakas na paniniwala, strong belief or pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Sa Bible po, kapag binanggit ang faith o pananampalataya, ibig sabihin ay ito'y isang malakas na pagtitiwala o pananalig sa Diyos at sa kanyang mga pangako. And then, there is assurance of things hoped for. Ito pong mga katagang ito ay nagsasuggest that faith provides a firm foundation.
Ito po yung nagsasabi na ang pananampalataya ay merong matibay na saligan, matibay na sandigan, na tayo po ay merong confidence bilang mga mananampalataya na yung ating mga inaasahan, even though hindi pa nakikita o hindi pa nangyayari, umaasa na tayo, naniniwala tayo, naninindigan tayo na ito ay matatanggap natin, na ito ay mangyayari. That's faith. Assurance of things hoped for. It implies a certainty about the fulfillment of God's promises. And then, conviction of things not seen. This part of the verse indicates that faith involves a deep conviction or certainty. Nandun yung iyong katiyakan, tiwalang-tiwala ka na itong mga bagay na ito ay totoo na mangyayari kahit hindi mo pa nakikita. It speaks to the trust in the unseen and spiritual realities such as the existence of God. Diba? Naniniwala tayo sa Diyos kahit di natin nakikita. That's faith. His plans and the spiritual realm. So naniniwala tayo na may plano ang Diyos sa buhay natin kahit na hindi pa natin nakikita. At naniniwala tayo sa spiritual realm kahit hindi natin nakikita. That's faith. Conviction of things not seen. Mga kapatid, sa ating araw-araw na pamumuhay, we have to exercise our faith. Para sa physical life natin, kailangan natin mag-exercise. Kasi pag di tayo nag-exercise, manghihina tayo. Magkakasakit tayo. In the same way, that with our faith, kinakailangan natin itong i-exercise, and sometimes, kinakailangan nating mag-stretch. Kinakailangan nating i-stretch yung ating faith. No? Kinakailangan nating banatin. Kung paano tayo nag-stretching, no? Sa umaga, ewan ko yung iba kung nag-stretching kayo pag gising sa umaga, no? So, in the same way, yung ating faith, minsan kinakailangan nating banatin para mas lumakas, mas tumatag ang ating pananampalataya. As we exercise faith, we trust in God's promises. Nagtitiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. And this confidence and assurance, ito po yung tumutulong sa atin na maging matyaga, maging matatag sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga uncertainties sa ating buhay. Sino ba sa inyo ang nakakaalam ng mangyayari kinabukasan? Sino ba sa inyo ang nakakaalam kung anong numerong lalabas sa loto? Pakibulong lang sa akin. So these are uncertainties. No? Hindi natin tiyak kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, but we have this confidence, and we have this assurance that God will help us to persevere through trials and uncertainties. Point number 2, the commendation of the ancients. Hebrews 11:2-3. Sabi diyan, this is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Ang mga taong binabanggit dito, o yung mga tinatawag na kabilang sa heroes of faith, ay mga taong kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi sila kinalugdan ng Diyos sa kung ano paman, kinalugdan sila ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa kanilang matibay na pananalig sa Diyos at sa kanyang mga pangako, ang mga taong ito ay mga naging bukod tangi. They were set apart. Nagtiwala sila sa kapangyarihan ng Diyos bilang isang manlilikha. Nauunawaan nila na ang sanlibutan ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Sa verses 2-3, dalawang bagay po yung ine-emphasize dito sa mga talatang ito. Una, merong historical commendation.
the faith of the people of old, kagaya po nila Abraham, Noah, and others. Ito po ang naging basis po ng Diyos sa pagbibigay ng commendation sa kanila, sa paghirang sa kanila, sa pagbibigay parangal sa kanila. Ang naging basis po ng Diyos ay yung kanilang buhay at yung kanilang mga ginawa na itong lahat ng ito, they were driven by faith. And they are examples for us as believers in this present time. Kinalugdan po sila ng Diyos. They were commended by God because of their faith. Dahil sa kanilang matibay na pananalig sa Diyos. Pangalawang element is that creation by God's Word. Sa pamagitan ng pananampalataya, tinutulungan po tayo nito para maunawaan natin na ang lahat ng ito, the universe and everything, lahat ng nakikita natin ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. By His Word, everything was created. Diba? Balikan po natin. Balikan niyo po yung Genesis chapter 1. Lahat po yun, sinabi lang ng Diyos. Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Let us create man. Nalikha po tayo. Lahat po ay nalikha sa pamamagitan ng salita. So dito po hina-highlight yung physical world ay nag-originate sa wala. At nangyari po ito, nagkaroon lamang ito because of the divine command of God. Yung physical world na meron tayo ngayon, wala naman dati, nagsimula sa wala. At nagkaroon lang ito nung sinabi ng Diyos. Because of this divine command, because of His word, ito po ay nalikha. These verses set the stage for the subsequent passage in Hebrews 11, which provides numerous examples of individuals who demonstrated faith in their lives. Kagaya po ng mga taong binabanggit dito, mga kapatid, tinawag po tayo ng Diyos upang magtiwala sa Kanyang salita, upang magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ang ating pananampalataya ay naguugat sa pagkaunawa na ang manlilikha ang nangangalaga sa lahat ng bagay. Ang ating pananalig ay isang matibay na pundasyon at ito po ang nagpapalakas sa atin upang tayo po ay patuloy na magtiwala sa kakayahan ng Diyos na tuparin ang Kanyang mga pangako. Chapter 11, verses 4 to 5, sabi ran, by faith Abel brought God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith Abel still speaks even though he is dead. Dahil sa pananampalataya ni Abel, siya po ay nag-offer ng mas mainam na handog kaysa kanyang kapatid na si Cain. Ito'y nagpapakita ng kanyang pagiging matuwid. Sabi diyan, by faith he was commended as righteous. Dahil sa kanyang pinakitang ito, dahil sa kanyang pag-aalay ng mas mainam na handog, ito po'y nagpapakita sa kanyang pagiging righteous. Ang kanyang pananampalataya ay nangungusa pa rin at pinag-uusapan pa rin natin hanggang sa ating kasalukuyang panahon. His faith is an example of a true devotion to God. A true commitment to God. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ang dapat nagtutulak sa atin na mag-alay ng pinaka-mainam na alay sa Panginoon.
the best offering. By faith, dapat ito po yung magsasabi sa atin o magtutulak sa atin, magmomotivate sa atin na ialay natin sa Diyos yung pinaka-mainam nating handog. Whether it is time, ibigay natin sa Diyos yung best of our time. Huwag yung tira-tira lang. Whether it is talent or our resources. Kagaya ni Abel, ialay natin sa Panginoon yung pinakamainam na alay natin. The best offering we can give. Hindi lang naman pera yan. We can offer God the best of our time. We can offer God the best of our talent. Wag po nating ialay yung tira-tira lang. Diba? Kung kayo kaya ang dumating sa isang handaan, tapos ang aabutan mo, tira-tira lang. Diba? Sabi ni Doc Atoy, yung lechon daw, hindi nakaka-high blood yung balat. Ang nakaka-high blood yung buto. Kasi one time, na-invite siya sa handaan, may lechon. Tapos, pagtingin niya, buto-buto na lang, na-high blood siya. So, sabi niya, hindi nakaka-high blood yung balat. Pagdating niya, tira-tira na lang. No? So, si Enoch, sabi diyan, by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Ang pananampalataya ni Enoch ay sadyang malakas, kaya hindi niya naranasan ang kamatayan. Ang kanyang buhay ay isang patotoo ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. We should strive to live lives that please God. Nawa, ito po yung ating maging desire na ang buhay na ito ay ipamuhay natin sa paparaanang kalugod-lugod sa Diyos. Dahil alam natin na ang ating pananampalataya ang maglilid sa atin sa mga extraordinary experiences and blessings. Walking closely with God, kagaya ni Enoch, is a sign of deep faith. Nung time na may trabaho ako, hindi ako nagwo-worry. Kasi alam ko, kahit dumating si Bill, saka si Judith, meron kaming inaasahan. Pero ngayon, we are living by faith. No? Kapag dumadating si Bill, prayer na lang aming inaasahan. Pero praise God, because of that, ay natututo po kami na mas maging malapit sa Diyos. Unlike before, no? Parang yung aking security ay nando doon sa aking trabaho. No? Ngayon, wala na yung security ko. No? So, natututo kami ngayon na mas lumapit pa sa Diyos at mas maniwala sa kanyang mga pangako. No? Kasi noon, baliwala lang yan. May inaasahan kami. No? Iba pala yung sitwasyon kapag wala ka ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon, through those months ay hindi pa naman namin naranasang sumala sa oras. No?
ang Diyos ay tapat at siya ay nagpo-provide palagi. No? So nung isang araw lang, may uwak na dumaan sa bahay, may dala-dalang itlog. No? So kinabukasan, nag-egg silog kami. Saka tortang itlog. So salamat sa mga ginagamit ng Diyos, no, na yung aming pangangailangan ay natutugunan. No? So in verse 6, dito po ay pinapakita sa atin yung kahalagahan o pangangailangan ng pananampalataya. Sabi riyan, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ito pong verse na ito ay pinapakita yung kahalagahan o pangangailangan ng pananampalataya. Sabi riyan, it is impossible to please God without faith. Faith involves believing in God's existence. So paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka maniniwalang may Diyos? No? So, first things first, we have to believe na merong Diyos na nag-exist. At tayo ay magtitiwala na, sabi riyan, He rewards those who diligently seek Him. Kung tayo po ay masugid na hinahanap natin ng Diyos, masusumpungan natin siya. Sabi riyan, anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ina-emphasize po dito sa verse na ito yung dalawang component of faith na kinakailangan para ma-please natin o mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Una, dapat tayong maniwalang may Diyos. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa conviction na mayroong Diyos. Kung wala itong fundamental belief na ito, napaka-imposible nating makapag-establish ng relasyon sa Kanya. So, again, first things first. We have to believe that there is God. Kung hindi ka maniniwalang may Diyos, baliwala ang iyong pananampalataya. Kanino mo itutuon ang iyong pananampalataya? Yung pangalawa, belief in God's goodness and reward. Kasama rin sa ating pananampalataya ang paniniwalang ginagantimpalaan ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya. He rewards those who seek Him. Ito'y tumutukoy sa pagtitiwala natin sa karakter ng Diyos na Siya ay matuwid, mabuti, at mayaman sa biyaya. Meron pong lumalabas na mga katuruan ngayon tungkol sa Diyos. Iba raw po yung Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament. So maging mapagmatsyag po tayo at magsaliksik. No? Otherwise, madadala tayo nitong mga bulaang mga tagapagturo na ito. No? Yun daw pong Diyos ng Old Testament ay murderous, mamamatay tao, sinungaling, at kung ano-ano pang mga kasinungalingan. No? Habang yung Diyos ng New Testament ay God of love, no? Ewan ko kung ano nang pumasok sa utak nitong mga ito. No? Baka sa kakainom ng limonyo. Kasi yung pastor na nagtuturo noon, may business siya na limonyo ang pangalan ng kanyang business. No? Tapos yung logo ng kanyang nung kanyang business ay mukha ng demonyo, no? Kaya limonyo. So baka sa kakainom noon na-twist na yung kanyang pag-interpret sa Bible, no? So, dito po sinasabi rito na ang Diyos ay naggagantimpala
Ginagantimpalaan niya yung mga naghahanap sa Kanya. Yung mga masugid na naghahanap sa Kanya. At sa pamagitan po nito, tayo pinagtitiwala sa karakter ng Diyos na siya ay Diyos na matuwid, Diyos na mabuti, at Diyos na mayaman sa biyaya. So, kinakailangan mo balance yung pagtingin natin sa Diyos. Of course, He is a God of love, but He is also a God of justice na hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Kasi may mga nagtuturo din ngayon na di mo na raw kailangang mag-repent, di mo na kailangang mag-confess. Mga kapatid, ang ating relasyon sa Diyos ay nagsisimula at sinusustain ng pananampalataya. We must continually seek Him with the assurance that He is real. Na merong Diyos at totoo ang Diyos. And that He rewards our earnest pursuit of Him. This pursuit involves prayer, reading His Word, and living according to His principles. Mga basic lang po ito, pero kapag ito ang ating ipinamuhay, hindi po tayo malalayo sa Panginoon. No? Prayer, reading His Word, and living according to His principle. Imagine, nakatayo ka sa gilid ng isang malawak at malalim na balon at hindi mo nakikita yung kabilang side dahil sa makapal na hamog at ulap. Kapag tinitingnan mo ang ibaba nito, ay para bang walang katapusan ang lalim nito. Tapos merong sumisigaw doon sa kabilang side, nagsasabi, merong tulay. Pwede kang makatawid sa pamamagitan ng tulay. But again, hindi mo nakikita. Maglalakas loob ka bang tumawid? Itong senaryong ito ay nag-illustrate sa atin nung kahalagahan ng pananampalataya na dinidescribe doon sa verses 1 to 6. Faith is trusting in the unseen and moving forward with the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Marahil iba sa atin, kilala nyo si George Mueller at yung kanyang kwento. Si George Mueller, isang Christian evangelist, siya po ay director ng Ashley Down Orphanage doon sa Bristol, England. Siya po ay kilala sa kanyang matibay na pananampalataya at sa pagiging mapanalanginin. Ganito katindi sa prayer itong si George Mueller at yung kanyang faith ay napakatindi. Isang umaga, sabi nung yung nanay-nanayan doon sa orphanage, Sir, wala na tayong maipapakain sa mga bata. No? Sabi ni George Mueller, sige, paupuin mo sila sa lamesa at ilagay mo yung mga plato. No? So, paglalagay ng mga plato sa harapan ng mga bata, nakapaikot sila lang sa lamesa, nagpray si George Mueller. Pinasalamatan niya yung pagkain na ipoprovide ng Diyos sa kanila. Nasa harap ng mga bata, yung mga plato na walang laman habang siya ay nagpipray. Papasalamat, Lord, salamat sa pagkain ibibigay nyo sa amin sa umagang ito. Maya-maya, pagtapos na mag-pray, may kumatok. Kumatok yung panadero. Sabi ng panadero, hindi ako nakakatulog ng isang gabi. At naisip ko na baka kailangan ng mga bata ng tinapay. Kaya nag-bake ako ng extra para merong makaing tinapay mga bata. No? Answered prayer agad. Pagkatapos nun, maya-maya, yung nagtitinda ng gatas, nasira yung kariton niya doon sa harap mismo ng orphanage. No? So, kaysa mapanis yung gatas, ang ginawa nitong nagtitinda ng gatas, pinamigay doon sa mga bata sa orphanage yung gatas. That's faith. Di pa niya nakikita,
pinapasalamatan na niya. Muller's faith in God's provision was richly rewarded, showing that faith often involves trusting in God's provision even in seemingly impossible situation. Kapag sinabing faith, nagtitiwala tayo sa gagawin ng Diyos, sa ibibigay ng Diyos, kahit na sa mga imposibleng sitwasyon. Faith is powerful. It gives us confidence. It gives us assurance. And it commends us before God. And it enables us to live lives that please Him. Sa pag-reflect po natin sa Hebrews 11 verses 1 to 6, pag-uwi po natin sa ating mga bahay, baunin po natin ito. Nawa, ma-inspire po tayo sa halimbawa ng mga sinaunang mananampalataya na binabanggit dito sa Hebrews chapter 11 at tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Kahit sa mahirap na sitwasyon, kahit sa imposible mga bagay, magtiwala tayo sa Diyos because He is real and He answers our prayer. Mga kapatid, let us commit to deepening our faith in God. Palalimin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang mga pangako. I-offer natin yung ating best para sa Kanya at naisin natin, i-desire natin na mabigyan natin siya ng kaluguran sa lahat ng ating ginagawa. At manalig tayo na i-reward niya yung mga masidhi o masugid na naghahanap sa Kanya. Sa bandang huli, ma-experience natin, maranasan natin yung kapangyarihan ng presensya ng Diyos at yung blessing niya sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit po ninyo na napakagandang halimbawa ng pananampalataya. Nawa nga po, Panginoon, sa aming buhay, kami po ay patuloy na magtitiwala sa inyo. Maging sa mga mahihirap na sitwasyon, mabibigat na pagsubok na ay pinagdadaanan, patuloy po kaming mananangan sa katotohanan ng inyong pangako. Sapagkat pag kayo po ang nangako, natutupad, nangyayari. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan sa mga bagay na kahit di pa namin nakikita ay mangyayari sapagkat ito'y ayon sa inyong pangako. Nawa nga po, sa anumang aming kakaharapin, bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan, pananalig sa inyong kapangyarihan upang sa gayon ang lahat ng ito ay aming malalagpasan at mapagtatagumpayan. Sa inyo po papuri, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayong tumayo. May babasahin lang po sa Roma chapter 16 verses 25 to 27. Purihin ang Diyos na makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na pinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang naitago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa isang Diyos na sa lahat ay ganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mapagkailanman, sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko po sanang kumanta po para sa ating Diyos ngayon sa pamamagitan po ng papuri at sa mensaheng hinahatid nitong magandang awitin na ito. Salamat po.
mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Nais kang purihin, O Diyos. Kung mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, 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 kalakip ng awitin. Nais kang purihin, O Diyos. Maraming salamat po. Ayan po ang inihatid ng mensahe ng kantang ito. Salamat po sa Diyos ang papuri. Good morning po sa lahat and welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan. And of course, welcome ko po ang ating District Ministry Supervisors, si Pastor or Reverend Noel Erese. Yan. Welcome po sa aming service ngayong umaga at salamat sa surprise visit. Okay, talagang na-surprise kami. And of course, pinasasalamatan ko po ang ating mga leaders ngayon. Ang scripture reading, si LJ Malang. Sa call to offering, si Jermaine Taton. Salamat din sa ating nag-message, si Pastor Rafi Malang. And pinasasalamatan ko din ang ating praise and worship team, si Brother Reggie Oteros na nag-song leader or worship. At ang kanyang backup, si Cyrene Oteros, si Vanessa, at si Pastor Rafi. And guitarist, si Joseph. Drummer naman, si Pastor Vlad
keyboardist si LJ Malang. At ang ating nag-devotion kanina si Leisure Galito. So sa next Sunday naman, ang ating leaders para sa ating scripture reading, si Jer Rose Vasquez. Sa ating call to offering naman, si Sister Rose Asas. Okay. Punta lang po tayo sa ating announcement. Ang ating church activities, prayer meeting natin every Wednesday at 8 p.m. And then Youth Connect, Saturday, 5 p.m. Sa Sunday School naman, ang Children Ministry every Sunday, mamaya po to at 3 p.m. So, salamat sa ating sponsor nung last Sunday, si Hendrik Malang. So, next Sunday naman, ang ating mamaya naman ang ating mag-sponsor ay si Jo Marie Coligo? Aliga. Yan, si Jo Marie Aliga. Sa 28 naman, si Jenny Taton. Okay, that is, para sa month ng July. Okay, announcements uli. Magkakaroon po tayo ng Southeastern Luzon District Prayer Day. Ang team po natin ay Empowerment for Church Growth. Speaker natin, syempre walang iba, Pastor Rafi Malang. Date and time, sa August 3 na po ito, at 8 a.m. hanggang 12 p.m. So, meron tayong registration fee na 200 pesos. Kasama na po dito ang lunch at coffee. Yan. So, meron pa. Happy birthday sa ating birthday celebrant ngayong July 21. Ngayon yon. Happy birthday kay Maricar Habinar. Wala siya, so batiin na lang natin siya sa Facebook. And then, happy birthday din kay Giovanni Galito, ang husband ni Leisure, sa July 23. And ngayong July 29, si Nanay Helen Corpin. Nag-i-invite po siya. So, happy birthday din kay Micaela of Murga sa July 29. So, yon, happy birthday sa lahat ng mag-birthday ngayong July. And also, napapasalamat din po ako sa nagbigay ng ating monitor. No? Madali na tayong hindi na tayo lilingon-lingon sa likod, kundi sa harap na. So, ang BCAC Church. So, maraming salamat. So, yun lang po ang aking announcement. So, handa na ba kayo sa panibagong mensahe? Naatasan lang po ako. Ngayon ko lang nalaman po na ako magko-closing prayer. Kung paano ko siya sinurprise, ay ganun din niya ako sinurprise. Ako po ay nagpapasalamat kasi I've been visiting churches, no? Yung mga simbahan natin dito sa Southeastern Luzon District. At masaya ako na makihalubilo, no, sa kanila, sa inyo. Sabi ko, gusto kong pumunta sa mga simbahan yung hindi ako in-invite. Kasi pag in-invite ako, parang dahil lang doon, no? Yung surprise ko ay sa mga pastors, ayoko silang sabihan ng 1 week before. Kasi sasabihin nila, Pastor, ikaw na mag-preach, no? Pero pag ako ay nagsabi ng Saturday o Sunday, so wala na silang magagawa, no? Okay, pero ang pinaka-bottom line nito, I want to have fellowship, no, with everyone. So ilang mga simbahan na akong nabisita at talagang mahanga ako sa mga pastors natin, no? Tuwing pupunta ako at nag-speak yung mga pastor, sabi ko sa isip ko, pwede na ito pang anniversary guest speaker sa ibang simbahan. Kasi nga, nasa-surprise ako how they prepare their message, no? Wala naman akong sinasabihan sa kanila na pupunta ako ng a week before. But I'm really blessed. At dito, alam ko ay marami tayong mga speaker dito. Kala ko nga si Vlad ay mag-speak eh. Okay. Kailan? Surprise! And then, so, salamat sa mensahe, Pastor, no? Talagang, we cannot please God without faith. Kung gagawin lang natin ang mga bagay na yon, dahil alam natin, kaya natin, dahil alam natin ay meron tayong mga resources, no? Ay,
it's out of our effort and strength. But when we do things, no, because we believe in God, and we believe the Lord is pleased, and we believe na ang Panginoon ay nasisiyahan, no? The Lord also ay nasisiyahan. Kaya, remain in faith, no? Naalala ko lang yung passage kanina, because of faith, no? Si Abel ay nasiyahan ng Panginoon sa kanyang offering. Alam nyo, si God ay nasiyahan, it is not because of the offering. It is not how much is the offering, no? Kundi because of faith. Yung nakasulat doon, because of faith. Kaya nawa ay, no matter how great or small is our offering. Kapag sinabing offering, hindi lang yung pera, yung we offer our time to the Lord, our service to the Lord, no? It is not how much, how great, or how small. But if we have the faith that God is pleased and we are doing this for the glory of God, no? Then the Lord will be pleased. And when the Lord is pleased, kapag nasiya ng magulang, nandun ang kanyang favor. Amen? So let us please our God with our faith. And ito ay nagmamanifest through our services, through our offerings, through our worship. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay magtapos sa isang panalangin. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful time you have given us. That in this place, O Lord, your presence is here. We have faith, O God, with your words that says that I will never leave you. I will never forsake you. And because of that, O Lord, we are enjoying your holy presence as you promise. We thank you, Lord, and I thank you, Lord, for the brothers and sisters who are here sa Napico. And it is my prayer, O Lord, that the people around them, O God, ay makitang pananampalataya nila, Panginoon, sa inyo. At kayo po, Panginoon, ang siyang mabigyan ng kasiyahan. And I pray, O Lord, that you bless this church, Lord, kung ano pa ang mga pangangailangan, Lord, sa pagpapatuloy na pagpapagawa ng building na ito. We pray, O Lord, for your provisions. We pray, O Lord, for those members, O God, na talagang merong desire, O Lord, na mapatapos ang building na ito, Lord, upang makasabay din ang mga kabataan, Panginoon Diyos, sa araw ng linggo, Panginoon, sa karagdagan na espasyo. And I pray, O God, that you will bless those desires and may they will be able, Lord, to see, O God, na ma-realize, Panginoon, ang mga desires nila, Panginoon, na matulungan ng simbahan na ito. I pray also, Lord, for this community around this church. I pray, Lord, that there will be time, O Lord, na sila ay kikilala sa inyo, Panginoon, at maging bahagi ng mga manggagawa na naririto. Thank you, Father God. Thank you for Pastor Rafi, Lord, that by faith, he keeps on serving you, Lord. Kahit wala siyang works sa mga panahon na ito, Panginoon, but meron siyang pananampalataya, Panginoon, hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, that you will provide for their needs, O God. Thank you, Lord, maging sa suporta ng kanyang family. Salamat po, Panginoon, na sa pagkakataon na ito ay muli ay may alay namin ang aming buhay sa inyo sa mga araw na darating na aming harapin ay sasamahan niyo kami, Panginoon, ayon sa iyong banal na salita. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, at sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailan paman. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord.